Sa simula ng pelikula, ipinakilala sa atin ang isang middle-aged na lalaki na nagngangalang Danzer. Siya ay isang forester sa bulubundukin ng Alps. Inaalagaan niya ang anumang wildlife na nangangailangan ng tulong sa mga kabundukan. Sinabi sa atin ni Danzer ang isang kwento tungkol sa isang matapang na agila at ang kaibigan nito. Noong 1960s, sa isang hindi tiyak na lugar sa Alps, isang mag-asawang agila ang nagkaroon ng 2 itlog at napisa. Ayon kay Danzer, ang mga magulang na agila ay ang hari at reyna ng kanilang uri, kaya ang mga supling ang susunod sa linya ng trono. Ngunit dahil isa lamang ang maaaring maging susunod na kahalili, magkaribal din ang magkapatid sa pagsilang. Ang amang agila, bilang pinakamalakas sa iba, ay maraming kaaway. Habang pinapalaki ng mga magulang ang kanilang mga anak na agila, isang araw, sinalakay sila ng isang kaaway. Sa sumunod na laban, namatay ang ama nang bumagsak ito sa lupa. Alam ng ina na hindi na siya babalik, kaya nagsimula siyang mag-isa sa pag-aalaga sa kanyang mga anak. Sa ibang lugar sa kabundukan, nakita ni Danzer ang katawan ng amang agila. Ilang sandali pa, nakilala rin niya ang isang hunter na nagngangalang Keller. Si Keller at ang kanyang anak na si Lucas ay nakatira sa isang maliit na bahay sa kabundukan. Ang relasyon sa pagitan ng mag-ama ay hindi perpekto dahil si Lucas ay hindi na muling nagbitaw ng salita kay Keller mula nang mamatay ang kanyang ina. Namimiss ng bata ang kanyang ina, ngunit nabibigo ang kanyang ama na unawain siya at bigyan siya ng pagmamahal na nararapat sa kanya. Pinuntahan ni Lucas ang mga labi ng kanyang lumang bahay kung saan sila dating nakatira ng kanyang mga magulang. Dahil sa kawalan ng kinakailangang pagmamahal at kalinga mula sa kanyang ama, ang batang lalaki ay nakahanap ng ginhawa sa pagtingin sa mga lumang larawan nila bilang isang masayang pamilya. Samantala, dahil wala na ang amang agila, ginampanan ng ina na palakihin ang kahalili. Ngunit dahil isa lang sa kanila ang maaaring maging kahalili, ang magkapatid ay nagsimulang mag-away habang sila ay tumatanda. Napapadalas ang pag-aaway tuwing lumilipad ang ina para kumuha ng pagkain para sa kanila. Kadalasan, nananalo ang kuya laban sa nakababata. Makalipas ang ilang linggo, nang medyo lumaki na sila, nasangkot sila sa isa sa mga ganitong away na naging sanhi ng pagkahulog ng nakababata sa bangin at bumagsak sa damuhan na daan-daang talampakan ang lalim. Siya ay nasugatan, nanghina, at hindi pa marunong lumipad kaya naghintay siya ng tulong mula sa kanyang ina. Pagbalik ng ina sa gabi, narinig niya ito ngunit hindi niya pinansin ang paghingi ng tulong ng batang agila. Dahil wala ang ama, maaari lamang niyang palakihin at protektahan ang isang supling kaya pipiliin niya ang pinakakarapat-dapat. Ang kawawang bunso ay nakikipaglaban sa mga langgam at mabangis na fox upang makaligtas sa gabi. Maliwanag na hindi pa niya kayang mabuhay ng mag-isa ng matagal. Sa sandaling iyon, natagpuan ni Lucas ang agila at dinala siya sa kanyang lihim na taguan sa kanyang lumang tahanan. Inalagaan niya ang kawawang nilalang at ginawan siya ng pugad sa pamamagitan ng paghiwa ng unan sa gitna. Nagpa siya si Lucas na alagaan ang agila na maging malusog ngunit walang ideya kung paano aalagaan ang isang ibon. Sinubukan niyang pakainin siya ng tinapay ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang hindi ito gumana. Pinainit niya ang ibon gamit ang kanyang scarf at tumakbo pa uwi para kumuha siya ng pagkain. Hinintay niyang makatulog ang kanyang ama at nagnakaw ng kaunti sa kanyang tanghalian. Natuwa siya nang tuluyang kinain ng agila ang ninakaw na sausage. Sa isang araw lang ay naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Nakita ni Danzer na magkasama silang naglalaro sa field at nagpasyang tulungan si Lucas na sanayin ang ibon. Nang sumunod na araw, nangolekta si Lucas ng dayami mula sa kabundukan at gumawa ng pugad para sa kanyang kaibigan. Nangolekta pa siya ng mga bulate para sa ibon, ngunit ayaw nitong kainin ang mga ito. Dumating si Danzer sa bahay at sinabi sa kanya na ang sausage at bulate ay hindi masustansya para sa mga agila. Sa halip, binigyan niya siya ng atay ng pato. Ang ibon ay masayang kinain ang laman gaya ng hinulaan ni Danzer. Pinayuhan din niya si Lucas na dalhin siya sa labas upang makakuha siya ng maraming sikat ng araw na makakatulong sa paglaki ng kanyang mga balahibo. Sa araw na iyon, nagtrabaho si Lucas kasama ang kanyang ama. Sinubukan ni Keller na makipag-usap kay Lucas ngunit hindi siya nagsasalita. Sa kanyang inis, pinilit niyang magtrabaho ng husto ang bata at pinigilan itong lumabas. Nang gabing iyon, isang fox ang pumasok sa farm ni Keller at pinatay ang lahat ng inahin. Galit niyang hinabol si Lucas dahil iniwan niyang bukas ang pinto sa farm. Sa kabilang banda, dinala ni Lucas ang isa sa mga inahing manok at tumakbo sa lumang bahay upang ipakain ito sa agila. Pinaalis niya ang mga fox na umaatake sa ibon at ginugol ang natitirang gabi sa paglalaro dito.
Habang binabasa ni Lucas ang Biblia ng kanyang pamilya, nabasa niya ang kwento ng dalawang magkapatid na nagngangalang Cain at Abel. Dahil ang kwento ay katulad ng kwento ng agila, pinangalanan niya itong Abel. Ang kanyang kapatid na si Cain ay sinanay ng kanyang ina upang mamuno sa kabundukan. Sinubukan din ni Lucas na turuan si Abel na lumipad, ngunit dahil sa kakulangan ng kanyang kaalaman, nabigo siya. Habang sinusubukan niyang sanayin ang ibon isang araw, dumating si Dancer at inanyayahan siyang sumama sa kanya sa tag-araw. Nag-alok siya na turuan si Lucas kung paano sanayin si Abel at humingi pa ng pahintulot mula kay Keller tungkol sa bagay na iyon. Nang dalhin siya ni Dancer sa cabin ng forester, nakita ni Lucas ang larawan ng isang batang lalaki at isang agila na kamukhang kamukha nila ni Abel. Nang sumunod na araw, sa pagtatangkang turuan si Abel na manghuli, nakahuli siya ng isda at ibinigay ito sa kanya. Gayunpaman, hinayaan ito ni Abel na makawala. Pagkaraan ng ilang araw, kapwa pinalaki ni Abel at ng kanyang kapatid na si Cain ang kanilang bagong pares ng mga pakpak. Bago si Abel, natutong lumipad ang kanyang kapatid sa tulong ng kanyang ina. Sinubukan ni Lucas na sanayin si Abel na lumipad. Ibinitin niya ito sa parang pugad na balde mula sa bubong ngunit hindi ito nagtagumpay sa una. Sa kalaunan, ang ibon ay nagsimulang pumailang lang sa hangin. Nang gabing iyon, pareho silang nakatulog sa bubong ng lumang bahay, ngunit nang magising si Lucas kinaumagahan, nawawala si Abel. Nag-alala siya at nagsimulang tumingin sa paligid nang mapansin niya si Abel na lumilipad sa langit. Sa una, tuwang-tuwa siya sa nakita, ngunit nang bumaba si Abel sa ibabaw ng isang bato at sinubukang abutin siya ni Lucas, lumipad si Abel. Naniniwala na ngayon si Lucas na hindi na babalik ang nag-iisang kaibigan niya ngayong natuto na siyang lumipad. Nakahanap siya ng balahibo sa lupa at itinago ito bilang kanyang alaala. Sinubukan ni Dancer na aliwin si Lucas, ngunit hindi rin niya talaga alam kung babalik pa ang ibon. Samantala, sa kabundukan, sinusubukan ni Abel na manghuli ng ibang hayop. Ang sumunod na laban ay nasugatan siya at sa bandang huli ay nabigo siya. Ang buhay ay hindi madali para sa kanya dahil kailangan niyang iligtas ang kanyang sarili mula sa shotgun ni Keller at sa kanyang sariling kapatid na ngayon ay isang mahusay na hunter. Sa mga sumunod na araw, walang sawang hinahanap ni Lucas si Abel at nang malapit na siyang sumuko, sa wakas ay bumalik ang ibon. Dahil dito ay natutunan ni Lucas na huwag mawalan ng pag-asa. Inilagay niya ang balahibo ni Abel sa pinagpatong-patong na mga bato at umuwi kasama ang agila. Kasunod nito, nag-alok si Dancer na tulungan si Lucas na turuan si Abel na manghuli. Naghahanda sila ni Abel para sa pagsasanay ng lapitan sila ni Keller. Sa paningin ng kanyang ama, si Lucas ay tumakbo palayo. Nagreklamo si Keller tungkol sa mga pamamaraan ni Dancer at ipinaalala sa kanya na sa pagtatapos ng araw ay anak niya si Lucas. Nang maglaon, tinuruan ni na Dancer at Lucas si Abel na maging isang mabilis na hunter gamit ang mga kakaibang pamamaraan. Matapos mabigo ang mga naunang pagsubok, sa wakas ay nasanay na ang matalinong ibon at nagawa ang unang pagpatay nito. Bagamat maganda ang kanilang ginagawa sa pagsasanay, sinabi ni Dancer kay Lucas na kailangang umalis ni Abel balang araw. Sa bandang huli, siya ay isa pa ring mabangis na hayop at kailangang bumalik sa kabundukan. Makalipas ang ilang araw, dinala ng dalawa si Abel sa pinakamataas na bahagi ng bundok. Nagpaalam si Lucas kay Abel at inilagay ang isang maliit na bracelet sa kanyang mga paa. Sa kalaunan, lumipad ang ibon. Pagdating ng taglamig, mas lalong nahihirapan si Abel. Sinusubukan niyang manghuli ng mga kuneho, ngunit ang nyebe at ang malamig na panahon ang nagpapahirap dito. Pagkatapos ng maraming pakikibaka, napatay niya ang isang hayop sa pamamagitan ng paglunod nito sa ilog. Sa paglipas ng panahon, natuto na siyang manghuli para sa kanyang sarili. Samantala, hindi nakakalimutan ni Lucas ang balahibo ng kanyang kaibigan at araw-araw niyang iniisip si Abel. Naglatag ang kanyang ama ng mga bear trap para sa mababangis na hayop, ngunit inalis niya ang mga ito upang iligtas sila. Isang araw, pumunta siya sa pinagpatong niyang bato na pinaglagyan ng balahibo ni Abel at nakatulog sa nyebe na iniisip siya. Nagising siya pagkaraan ng ilang oras at nakita niya ang isang lobo na napakalapit sa kanya. Nataranta ang bata at tumakbo palayo, ngunit sa kanyang paglalakbay, hindi sinasadyang natapakan niya ang isang bear trap na ginawa ng kanyang ama. Ang kanyang sigaw ay nag-alerto kay Dancer na sa kabutihang palad ay nasa malapit. Pinagbantaan ng forester ang lobo gamit ang kanyang rifle at tinulungan si Lucas na alisin ang kanyang binti mula sa bitag. Samantala, narating ni Abel ang kanyang lugar ng kapanganakan at nakilala ang kanyang kapatid na si Cain. Siya ay lumaki na ngayon bilang isang mabangis na agila. Gayunpaman, may tensyon pa rin sa pagitan ng magkapatid.
nakikita natin silang magkasamang nangangaso at naglalaban para sa laman. Isang araw, ikinwento ni Danzer kay Lucas ang kwento ng Brothers of the Wind. Ang kwento ay katulad ng kwento ni Cain at Abel. Gustong malaman ni Lucas kung paano nagtatapos ang kwento, ngunit sinabi ni Danzer na kahit malaman niya ang huling pahina, hindi pa rin niya malalaman ang kalalabasan. Sa isa sa mga ekspedisyon ni Danzer, nakita niya ang magkapatid na agila na payapang magkasama sa isang sanga. Si Lucas naman ay nagpasya na iwan ang kanyang ama at pumunta sa kabilang bahagi ng bundok upang manirahan mag-isa. Siya ay nasa lumang bahay na malapit nang umalis nang matagpuan siya ni Keller at hiniling sa kanya na magsindi ng posporo. Ang isang flashback ay nagpapakita sa atin na ang ina ni Lucas ay napatay sa isang sunog na hindi niya sinasadyang nilikha. Nang sinindihan ni Keller ang posporo, tumakas si Lucas at tumakas sa kabundukan. Sinundan ni Keller ang kanyang anak, nag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Maya-maya, umaakyat si Lucas sa bundok nang bumagsak sa kanya ang isang rock slide. Bumagsak siya sa lupa at natumba ng kidlat. Lumitaw si Abel sa tabi niya at pumailang lang sa ibabaw niya. Pagkaraan ng ilang minuto, nahanap ni Keller ang kanyang anak at humingi ng paumanhin sa kanya para sa kanyang masamang pagtrato. Si Lucas ay nagsalita sa unang pagkakataon sa kanyang ama at sinabi ang pangalan ni Abel. Sa pag-alis ng dalawa, nakita natin ang isang patay na agila na nakahiga sa ilalim ng mga bato sa malapit. Ngayon ay lumipas na ang ilang taon. Inayos na nina Lucas at Keller ang kanilang relasyon. Umakyat sila sa bundok na puno ng nyebe, may dalang kahoy para magsindi ng apoy. Sinabi ni Lucas na nararamdaman niyang buhay pa si Abel. Nabatid na hindi pa rin niya tinatanggap ang pagkamatay ni Abel at umaasa na babalik siya balang araw. Gayunpaman, hindi sinasangayunan ni Keller ang pananaw na ito. Sinabi niya sa kanyang anak na ang ibon ay ang patay na agila sa rock slide. Habang sinusubukan niyang ipaintindi kay Lucas na dapat niyang kalimutan ang maling pag-asa, may nakatawag sa kanyang atensyon. Ito ay walang iba kundi si Abel na bumalik upang makita si Lucas at ang kanyang ama. Nagtatapos ang pelikula sa pagsasabi sa atin ni Danzer na ang makapangyarihang agila ay bumalik sa kanyang bagong pamilya, na handang magsilang ng bagong bukang liwayway ng pag-asa para sa makapangyarihang angkan ng agila. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.